Magandang araw, magandang gabi, magandang hapon, saan man kayo ng dakong ng mundo naroroon. Andito na naman po tayo sa One Politico, sa ngalan ni Boss Oms. Wala si Boss Oms eh. Tayo lang muna. Boss Jay, pati ka muna. Magandang araw, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat. Pag-usapan siguro natin ngayon yung isang inaabangan taon-taon. Inaabangan to eh, itong SONA ng Pangulo. So ito yung ikalimang SONA niya at malamang pangalawa sa huli. Pinaghandaan nila ay yung force ng kanilang ng PNP na mag-a-assign sila na nasa 21,000 personnel na ikakalat sa Metro Manila or from QC at saka sa Manila, sa Malacanang area siguro. Nandito na nga sila. Pero ang tanong dito, bakit kailangan mag-assign ng mga 20,000+ na PNP na magbabantay? Ako naman, ang ina-expect ko na i-discuss ng ating mahal na Pangulo sa SONA, yung mga achievements natin o yung mga nangyayari sa ekonomiya at sa ating bansa. Basically, parang update lang kung anong nangyari sa the past 12 months, ganun. So usually kasi nagpe-prepare talaga, ito naman, SOP na maglagay talaga ng mga ganitong security, for security purposes din, ng mga kababayan natin na pagiging vocal. Kasi expect na natin talaga na marami ding mga grupo na sasabayan na itong SONA para ilabas yung kanilang mga hinaing, yung mga gusto nilang marinig. Ako mismo, marami rin akong gustong marinig sa Pangulo. Ikaw ba may ano mo mga gustong marinig? Siyempre, gusto nating marinig yung yung mga una-una sa lahat, kung ano ang nangyayari sa ekonomiya natin. Kasi mapapansin natin itong mga nakaraang buwan dahil sa nangyari sa US at Iran, biglang nagmahal ang mga bilihin. Nagsimula to sa pag-akyat ng presyo ng gasolina. Tapos, kasunod naman nito, yung pag-akyat ng presyo ng mga bilihin, ng pagkain, ganon. Tapos, kasunod dito, aakyat din ang sahod, ang minimum wage sa Metro Manila. So, ano ba ang sasabihin ng ating mahal na Pangulo tungkol doon? So, possibly, yes, achievement siya. Maganda siya para sa mga ating mga laborers, pero mahihirapan naman yung mga negosyante. So, ano kaya ang magiging message ng ating mga mahal na Pangulo pagdating doon? Diba? Tapos, in terms of job creation, alam naman natin, lumabas ang data itong mga nakaraang buwan, medyo bagsak ang ang employment rate natin. Diba? Pero, baka naman, i-discuss din ng ating mahal na Pangulo yung isa sa mga achievement nila na yung sa Pax Silica. Oo, kasi yung Pax Silica na yan, it could create jobs dun sa area ng Clark. Oo. Tapos may mga foreign investors, US investors na papasok, gagawa sila ng mga factory nila, magbibigay ng trabaho sa mga tao dun. So medyo makulay itong ibang taon niya ngayon na sana ma-address niya kasi kung babalikan natin historically, no, ang nangyari sa kanyang ama, yung tinatawag nilang first quarter storm. Dahil hindi na-address ng tama yung mga gustong marinig ng taong bayan, nagkagulo. And hopefully na ma-address niya yung mga ganito mga issues. Especially itong Pax Silica nga umiingay. Maraming tanong, maraming butas na sana through SONA mabigyan ng linaw. Na talagang mapapakinabangan ba natin o magkakatrabaho talaga yung sambayan ng Pilipinas, makikinabang ba tayo? And hopefully, no, mabigyan ng linaw na talagang makikinabang tayo dito. Nag-expect tayo kasi wala naman tayong choice. Andiyan na yan, napirmahan na eh. Kapatid na sapot, for sure naman makikinabang tayo kasi kung iisipin mo, gagawa ng mga factory, syempre kailangan ng construction worker dyan. Diba? Doon magsisimula. Tapos pag na-construct yung mga factory workers, ganyan, at saka yung nasa management team, syempre mag-hire sila ng mga Pilipino or mas maraming mga Pilipino magkakatrabaho. But on the negative side kasi, sabi ko nga kanina, may positive at saka negative side. On the negative side, yung mga environmentalist naman natin, ang sinasabi, may negative environmental impact itong Pax Silica na to. Especially sa usage ng tubig at kuryente. Alam naman natin, ang Pilipinas, medyo kapos sa tubig and in terms of yung kuryente naman, tayo yata ang pinakamataas sa Southeast Asia at 12 or 15 pesos per kilowatt hour. Yun. Kasunod yata is Singapore, pag hindi ako nagkakamali, which is around 10 pesos per kilowatt hour. Siyempre, kung magkakaroon ng mga ganong factory, tataas ang demand. Pag umakyat ang demand,
Kasunod aakyat din ang presyo. So, damay na naman tayo niyan. Hindi, yun nga, ine-expect natin yung mga ganong klaseng sana masagot. Kahit hindi mo sagutin ngayong SONA, utusan mo lang kung sino yung involved talaga dun sa deal ng Pac Silica. Sa SONA na ito, siguro kapag binitaw mo yung salita na simula ngayong araw na ito at sa mga susunod na araw, bubuksan po natin ang lahat ng detalye sa Pac Silica sa pangalan sa pangunguna ni kung sino man yung sino man yung mayawak ng Pac Silica na yon. Kasi yun lang naman yung kailangan natin impormasyon, no? Kung anong solusyon nila sa tubig, anong solusyon nila sa kuryente, anong solusyon nila sa trabaho, hanggang construction lang ba tayo o kasi may tinatawag sila na ito daw yung solusyon sa ating brain drain. Kabaligtaran, through Pac Silica, magkakaroon daw tayo ng brain gain. Ang problema, hindi natin alam kung anong mga trabaho yung kailangan nating paghandaan. So halimbawa, hanggang ngayon, nagpapaaral tayo ng mga college natin ng mga nurse, doktor, dentista, kasi ito yung in-demand abroad. Pero, kung siguro bubuksan nyo na yung mga detalye, kung ano yung mga trabaho na makukuha natin dito sa Pac Silica deal na to, di makapaghanda na tayo. Yung mga anak natin, pwede na nating paaralin. Kung halimbawa, robotics ba yan? O AI technology? Kung ano pang kurso na available sana o dapat na mapaghandaan natin, di ba? So far kasi, as of now, parang limited pa lang yung alam natin. Ang alam natin, since yung sa Pac Silica na to, yung gagawin nila sa Clark is basically, ang ginagawa kasi ng Pilipinas, marami tayong minerals. Ina-export natin yon, tapos ginagawa siyang mga chips, then binabalik sa Pilipinas, dito ina-assemble. So, baka ang mangyari, dun sa base sa nalalaman natin, is hindi na i-export yung mga minerals, dito na ipoprocess, dito na gagawing chips, dito na rin, dito na rin gagawing chips para may export, diba? So, as of now, yun yung alam natin. Hindi natin alam. Baka naman allied to those businesses na gagawin dito, marami pang ma-generate na negosyo or employment surrounding that kind of business. So, malay mo, maging parang Silicon Valley tayo. Diba? Oo, yun nga. Yun expect ko yung version ng Silicon Valley natin. No? Oo. Pero kapatid na sapot, hindi rin naman natin maiiwasan yung ibang tao, baka ang hahaka-haka yung Pac Silica na yan, related dun sa pagpasok ni US dito sa Pilipinas, para bantayan naman si China. Tandaan mo, may isa pa tayong issue itong mga nakaraang araw. Diba? Oo. Si China, wina-water cannon yung mga tropa natin. The usual, aggressive na naman sila. Yung mga Coast Guard natin, mga Navy natin, sila lang naman yung nagsasuffer, sila yung naiipit. And hopefully, na through SONA, ma-address kung ano ba yung mga plano niya dun sa mga tauhan na naapektuhan. Especially yung mga citizens, mga isda. So, yun nga, yung China. So, may Pac Silica na parang pinoposisyon ng iba into parang baka nga daw ito yung maging military actions ng West, no, para bantayan yung China. Parang siya, baka parang hindi lantarang pagpasok ng US sa Pilipinas. Pumapasok sila as parang investor, ganun. Pero kapatid na sapot, alam mo ba, si China, meron din silang parang Pac Silica with other countries. Sa Africa, maraming mga bansa doon, si China nag-i-invest sa mga bansang yun. Bumibili sila ng lupa or long-term lease na lupa. Tapos nagtatayo sila ng mga kalsada, ng mga negosyo. Yung mga produce doon, or yung mga products doon, yun nga lang, ina-export papunta ng China. Pabalik din. Oo. Kasi si China, ang alam naman natin is, ang laro nila is economies of scale. Tapos, syempre, para mapakinabangan, parang mutualism yan papakinabangan nila yung isang host country, papakinabangan din sila ng host country na yon. Diba? Nag-invest si China dun sa bansang yon. Yung bansang yon, mapapakinabangan si China kasi magkakaroon nga ng employment, madedevelop yung lugar nila. Baka ganun din naman dito sa atin, sa Clark, pag mangyari. Which is,
possibly win-win situation naman for both sides. Yun nga lang, syempre, kailangan, let's dig deeper. Ano ba talaga ang pinakamensahe ng ating presidente? Yun nga Regarding sa Pax Silica, ayun lang naman ang hiling ng iba O karamihan, kasama na ako. Ang kailangan lang naman namin makita namin kung ano yung mga fine details dun sa kontrata, no? Para silip natin kung tayo ba ay makikinabang o ito ba ay militarisasyon gaya ng sinisigaw ng iba o ito ay progresibong aksyon. Malalaman lang natin yan kapag naging transparent kayo. And through SONA sana ma-address yung ganong issue, yung transparency. And yung pagdating sa West Philippine Sea, anong actions nila, parang lately, no, parang may pag-uusap din ng ating presidente sa ambassador ng China na parang gusto niyang i-restart yung ating relationship with China. And walang masama siguro kung friend tayo ng Amerika, friend tayo ng China. Ang importante, nagbe-benefit tayo, especially economically, no? Negosyo, kailangan natin ngayon. Pera. Kapatid na sapot, tandaan mo, napakaganda ng lokasyon ng Pilipinas. Kasi yung Pilipinas, Taiwan, Japan at South Korea, siya yung border. Kasi yung mga bansang to, dikit sa US. Di ba? Tapos, ang kalaban ng US si China. Tandaan mo, tayo yung nakaharang dun So, maganda sana kung makikipag-negotiate sa atin yung China at saka si US, nasa magandang posisyon tayo. So, tayo yung pipili, ano gusto nating mangyari. Di ba? Kasi, unang-una sa lahat, kung titignan natin, kung gusto nating, halimbawa na lang, maging kakampi talaga si US, hihingi tayo ng mas maraming suporta galing sa kanila. Kung gusto naman natin si China, ganun din, hihingi din tayo ng suporta sa kanila. Diba? So, give and take lang yan. Pero tayo, ang pinakamaganda, since ayaw natin ng away, is tulungan lahat. Accept natin kung ano yung mga facts, ganyan. Hindi ko lang alam, baka negative yung tingin ng ibang tao. Joint exploration dun sa mga lugar, 'di ba, na may karapatan naman talaga tayo at inaangkin ng ibang bansa, gumawa na lang tayo ng something, isang ideya o isang bagay na lahat tayo makikinabang. Para walang samaan ng loob. Let's face the fact na kahit na ang dami nating likas na yaman, ay very limited yung ating capacity to explore, to, di ba, to dig kung ano man yung mga kailangang i-excavate dyan. And makakatulong nga itong mga malalaking bansa na to. Pero yun, ang concern lang naman natin lagi is, hindi ba tayo may exploit? So, kaya nga, sana, na kapag kami mga ganitong dealings, ay nakukonsulta yung ating, yung sambayanan, na-update man lang tayo, hindi tayo bulag sa kung anong nangyayari. At hindi rin sila bulag sa kung sino yung mga nasa ground. Kasi madaling tingnan sa papel na, ito may titulo tayo dito, ito pwede natin ibigay sa China, sa Amerika, ito pwede nilang i-excavate. Pero may mga tao doon sa titulo na yun. Hindi na nakikita sa papel, pero kapag pumunta ka sa ground, may mga taong apektado. So sana, yun ang mga hiling naman natin na kapag gaano man kayo kataas, sana tanaw nyo kaming nandito sa baba. No? Yun lang naman. Through SONA siguro, marinig sana namin yung mga ganun concern. Bukod sa malawakang ekonomiya, mga malawakang concern sa economically, meron pang maliliit Yung mga problema lately, yun nga, presyo ng bigas, presyo ng gasolina, presyo ng lahat ng bilihin. Paano ba i-address, di ba? Tama, actually, may naririnig nga ako yung issue na naman dyan sa Pax Silica na yan. Ang sinasabi ng mga tao, mawawalan tayo ng farmland. Di ba? Pero kung titignan naman natin, I think na-discuss natin to previously sa mga nakaraang video natin, ang output ng Pilipinas, compared to 10 years ago, nagsha-shift tayo towards services. Service, oo. Yun. Tapos, napanood ko sa Money Games. Tapos, ang kasunod naman nun is, malawak pa naman ang lupain ng Pilipinas, di ba? Sa Luzon, east side, parang hindi masyadong nagagalaw. Oo. Yun, baka pwede rin tayo mag-shift towards doon. Although hindi ko alam kung suitable ba yung mga lupa doon for example, for rice farming, ganun. Pero malawak pa ang Pilipinas, marami pang lupain. 'Di ba? Isipin mo nga si Singapore. Oo, 'di ba?
ang ganda ng ekonomiya niya, pero wala siyang Walang farmland. farmland. Tama. Oo. Tayo pa meron. Lingid sa kalaman nyo, no? Malaki ang Pilipinas. Mukha lang siya maliit sa mapa, pero may nakita ko, mas malaki pa yata tayo sa Italy kung pag pinagdikit-dikit yung mga lupa natin. Kung magagamit lang natin ng tama yung ating resources. And of course, kung hindi naman natin kaya, wala naman ding masama na humingi ng tulong doon sa mga malalaking bansa na to. Oo. Parang wrestling lang yan. Tag team. Oo. Ipapanalo nila kahit na maasa tayo dun sa mas malaking katawan. Malay mo, pwede pang triple tag team eh. Baka tayo yung World Peace Hub. Baka tayo yung maging daan ng pagkakasundo-sundo nito mga malalaking mga giant powers na to, di ba? O nga, kapatid na sapot, speaking of giant powers, ang kasunod na gusto sigurong marinig ng taong bayan is yung mga giant powers dyan in terms of politics. Ayan na nga. Oo. Kasi usually sa SONA, dinidiscuss economy, politics, kung ano yung mga achievements ng government. So, hindi natin alam, siguro, since the past 3 years, puro issue yung lumalabas. This year, ang impeachment ni VP Sara. Oo. O siguro, hindi natin alam kung magko-comment si PBBM, pero tignan na lang natin kung may sasabihin siya. Siyempre, maganda sa politika, lahat nagtutulungan. 'Di ba? Lahat nagtutulungan para sa ikauunlad ng bayan. Ang kasunod naman doon, yung nangyari last year, DPWH. 'Di ba? Doon sa mga nababasa ko, parang may dinemanda ng isang kumpanya, si BIR, na related sa mga flood control scandal. So baka may posibilidad yun yung isa sa mga sabihin ni PBBM sa SONA niya. And previous to that, si kapatid na sapot, naalala mo pa si Alice Guo? Oo, tama. Wala na akong balita sa kanya. Baka magkakaroon ng Follow-up. follow-up. Oo, kasi, 'di ba? Palagay ko, sakop pa lang SONA niya ngayon yun, yung mga flood control issue. Especially ngayon na nag-uulan-ulan na naman at konting ulan lang, bumabaha na. Siguro, sana ma-address din niya yun kung anong plano niya. Although nakabinbin yung mga kaso ng flood control, and I'm sure sana mabigyan din niya tayo ng update sa kung paano nila hinahabol yung mga involved nga dito sa mga scandal na to. Pero bukod sa scandal, bukod sa mga mapanagot yung mga may sala na to, siguro mas maganda maisabay natin yung tamang implementation ng mga flood control projects na yun. Kasi nahinto rin Parang dahil nga nagkaroon ng issue, nahinto rin yung flood control projects. And ang problema, dahil nahinto yung mga flood control projects na yan, nagsasuffer na naman tayo sa mga ganito mga klaseng baha. Imbis na nasusolusyonan sana. Kapatid, hindi lang dahil sa nahinto ang flood control projects, ang naging epekto nun is binabaha tayo. May epekto rin kasi sa economy natin yon sa okay. sa GDP. Kasi part of our GDP computation is yung government expenditures. Okay. Kung hindi gumagastos yung gobyerno, isipin na lang natin yung chain reaction dito. Oo. Kung hindi gumagastos yung gobyerno para sa paggawa ng kalsada para matanggal yung baha, anong ibig sabihin nun? Walang construction worker or yung mga mason na gumagawa sa kalsada na inaayos yon. Oo, tama. So, walang trabaho. Okay. Diba? Pag walang trabaho, hindi sila since wala silang income, hindi sila makakagastos. Pag wala silang magastos, hihina ang consumption. Diba? Kunyari na lang, kesa 1 kilo ng bigas yung bibilhin nila, baka 3/4 kilo na lang. So, liliit ng konti. Oo. Kesa mabusog, may laman lang yung tiyan. May tawid lang. Oo. Dahil nga, yun lang, dahil nahinto, dahil hindi mo na ginastos yung pera, parang last time pa nga, narinig ko, i-divert na lang daw sa ibang projects. Gawin nyo na lang pickleball court. Parami nyo lang pickleball court. Hindi, kung gamitin nila ulit, ibalik nila sa tama, hanapin nila yung tamang contractor na responsable, na kayang ipatupad to mga flood control projects na to. Hindi lang flood control projects, mga DPWH projects. Makikinabang makikinabang nga yung mga trabahador natin na umaasa sa mga ganitong klaseng projects. Mga contractors natin na legal, matitino, may
may mga mason yan, merong mga foreman, merong mga kahit na yung supplier mismo, yung bibilan nila na hindi na makakabenta kasi wala namang project, di ba? Oo. So, tama, no? Apektado buong Marami. Domino effect talaga, no? Oo. Kung kasalanan nyo talaga yan, dapat makulong kayo. Kung sino man yung mga oo. nasa mga ghost projects na to eh. Damay yung mga maliliit na tao, no? Bukod sa binabaha, yung mga nawalan ng trabaho. Sana maalala ni PBBM yung mga ganitong issue sa kanyang SONA. Kanina nabanggit natin sa tuloy-tuloy na pag-akyat ng presyo ng langis, ang alam ko may mga proyekto yung gobyerno natin para mag-disperse o magbigay ng pera sa mga nangangailangan. Halimbawa na lang, suporta sa mga jeepney driver or bus driver, TNBS driver. Oo, para kahit papaano makusyon yung impact ng pag-akyat ng presyo ng gasolina. Ang mangyayari kasi doon, hindi ka agad hihingi ng increase sa pamasahe. 'Di ba? Magkakaroon ng time na mag-normalize yung presyo, so at least nakusyon yung impact, 'di ba? Kasi kung biglang nagtaas naman ng presyo yung kunyari yung mga jeepney natin, ganyan. Kapatid, may narinig ka na bang bumaba ang pamasahe sa parang isang beses lang yata ako nakarinig sa buong buhay ko. At nung bata pa ako nun. Pero bata pa rin naman ako ngayon. Hindi ko na maalala eh. Oo nga, no? Dami na naman mga middle class na to, yung mga namamasahe. Tama, no? At least, kahit pa paano, nung una kasi iniisip ko sa subsidy, sa mga ayuda na yan, ay sila lang ang nakikinabang, sila yung direkta na bigyan eh. Oh, pero indirectly, maraming nakikinabang nakinabang kasi din hindi pala. biglaan yung pagtaas ng presyo ng Oo nga naman. pamasahe. Kasi kung hindi nga naman hindi nila binigyan ng subsidy, naramdaman ng mga drivers nga yung impact talaga ng gasolina, yung pagtaas ng diesel, gasolina, ay talagang magdidemand sila, no? Ay taas yung pamasahe. Tama rin. Tapos, isa sa mga posibilidad na i-discuss pa ni PBBM sa kanyang SONA is, I think meron silang ginagawang proyekto para sa mga kabataan. I think youth 30 and below. Kung uutang, pwedeng umutang sa gobyerno. I think may ganun eh. Para maganda to kasi this will encourage entrepreneurship sa mga kabataan. Oo. Sayang, 31 na ako. Kapatid, sabit ako. Malapit na akong mag-31. So, pwede pa. Pwede pa. Pwede pang umutang. Sayang, kaka-birthday ko lang. Hindi ko nabalitaan yun Maganda yung mga ganung programa, at least mahatak. Well, kailangan niyang sabihin sana yung mga ganyang programa kasi nag-31 na ako, hindi ko nabalitaan eh. Sana pinigilan mo yung birthday mo. Kaya nga kung pwede lang siguro kung may announce na yung mga ganitong programa sa kanyang SONA, at least yung mga magte-30 pa lang, maaagapan na nila ng mga kabataan. Maganda yun yung mga kabataan ma-involve kasi ito yung mga hindi tinuturo sa school eh. At saka, maganda kasi kung kunyari, yung mga bata sumusubok magnegosyo, hindi sila magre-rely sa trabaho lang. Tapos, pag sila yung sumusubok magnegosyo, pwede pa silang makapag-provide ng trabaho sa ibang tao. Tama, yung napag-usapan natin last time, no, may isang magtatayo ng negosyo, at least may 10 magiging empleyado, may 10 magkakatrabaho. Ganun yung halimbawa natin, di ba? Kaya nga, so kung may 50 na makapagtayo ng negosyo dahil dito sa mga ganitong programa, edi may 500 na madadagdagan ng trabaho. Nagagastos para sa kanila. May magagastos. May magagastos sila. Pag may nagastos sila, yung iba, ma-maintain yung trabaho o magkakatrabaho rin. Since may encourage yung ibang tao na magnegosyo ulit. Diba? At GDP tataas. Mga bata, magnegosyo kayo. Yan ang magandang ito mga programa na sana ay mabanggit sa SONA. Yung lagay ng ekonomiya natin by yung macro, yung national natin, hanggang down to itong mga sa atin, yung mga maliliit na tao, no? Ano bang napapakinabangan natin ngayon sa ating gobyerno? Bigyan mo lang ng linaw kasi medyo, sorry Auntie Claire, medyo naiinis kasi ako sa mga antics mo na parang masyadong sarcastic. Pero siguro this time maririnig naman natin yung mismo manggagaling sa Pangulo ay sana na ma-meet nyo yung mga
ina-expect ng taong bayan na marinig sa inyo. Kasi hindi lang naman to lagay ng ang SONA usually hindi lang siya kung ano yung current na kinalalagyan natin eh. Sana mabanggit din yung plano nila, no? Oh, actually kapatid, magandang nabanggit mo 'yan kasi ang SONA is State of the Nation address, di ba? Ano ang nangyari sa economy? Siyempre, sa closing remarks niya, to summarize, ano kaya ang magiging plano niya sa nahuhuling halos 2 taon sa term niya. 'Di ba? So, may gagawin ba siyang solusyon para sa mga problema? Ano yung nakikita niyang mga possible solution sa problema ng ating bansa? 'Di ba? Para ganahan din naman lalo yung mga kababayan natin magkaroon ng more positive outlook. Yun. Naalala ko may mga napapanood ako nito sa Wall Street na kapag ka may mga announcements daw na may mga babanggitin itong mga especially presidente na to sasabihin niya kung anong nga plano niya, doon biglang nagsushoot up yung mga stocks May possibility kaya to sa atin, sa country natin, na kapag after ng SONA at positive? Alam mo, dun sa mga dinaanan natin, sa mga dinaanan natin itong mga nakaraang taon, tingin ko, if ever meron man, minimal na lang ang impact. Pero kapatid na Sapo, tama ka naman sa sinabi mo. Pag isa ng leader ng isang bansa ang nagsalita, possibly magkaroon ng impact yan. Dito sa Pilipinas, baka sa local stock market natin, magkaroon ng konting positive mood. Baka ganahan ang ibang investors na pumasok sa market. Pero, ito lang yung observation. Hindi na to related sa SONA. Pansinin mo itong mga nakaraang buwan dun sa issue ni US at saka Iran. Pag nagsasalita si Trump, sabihin niya, nawala na ang peace talks or peace deal. Anong nangyayari? Biglang sumisipa ang presyo ng langis. Oo. 'Di ba? So ganun, isang tweet lang, no? May influence 'di ba? Pag isang salita lang ng isang leader ng bansa, maaring malaki na ang epekto. 'Yun. So that can create positive or negative sentiment. Ito sa atin ay presidente, yung mismo magsasalita, siya maglalatag ng kanyang mga current na programa at mga future na programa. I think, yung mga negosyante natin, makakapag-decide kung itutuloy ko pa ba o palalakihin ko pa, expand ko pa yung aking current na negosyo o isasarado ko na ng tuluyan kasi wala pala akong inaasahan. Pero, kumbaga, kaya critical ang SONA, kaya sana yung mga sasabihin nila, mababanggit niya, ay maging, hindi, madali lang mambola Madali lang, kung bulahan lang, madali siguro niyang i-construct yung kanyang SONA. Pero mararamdaman natin kung may pupuntahan yung ating bansa kung talagang sincere yung kanilang pagkakagawa ng SONA niya. Basically, if it's doable or not, and kaya bang i-execute. Kasi kapatid na Sapot, kunyari, ako lang yung humihiling. Siguro ang gugustuhin kong mangyari na i-commit or sabihin ni PBBM sa SONA in terms of the overall situation ng Pilipinas, sana magkaroon ng kalsada o bridge na nagko-connect sa lahat ng mga probinsya. Isang parang super highway na from the tip of Luzon to tip of Mindanao, meron tayong road network na kasi ang nagiging problema kung paano ihahatid yung isang klase ng produkto dun sa isang lugar. Siguro kung ganon kalaking major project yung gagawin, matutuwa ako. Hindi lang ako as a local Filipino citizen na nagtatrabaho bilang empleyado, kung hindi yung mga foreign investors. Kasi iisipin nila, napakadaling magnegosyo sa Pilipinas, napakadaling i-distribute yung ibebenta namin. Or kunyari, factory, napakadaling yung mga components na inaayos dun sa factory, napakadali palang dumating dito, tapos madaling i-ship out kung i-export or yun nga, kung i-distribute within the Philippines, madali lang. 'Di ba? Kasi tandaan mo, mahigit 7,000 na isla ang Pilipinas. Kahit mga major lang na region muna yung pag-connect-connectahin no? Oo. Malaking bagay na yun. Yun yung isa.
sa mga hihilingin sana natin bilang isang Pilipinong nakatira sa Pilipinas. Yun yung gusto ko sanang mangyari. Oo. Ang kasunod nun is food security. Kasi ano ba nangyayari sa atin? Kapatid, alam mo ba, may mga nababalitaan ako. Alam mo ba magkano ang presyo ng 1 kilong baboy sa palengke? Hindi eh. Parang nasa around 400, Oo, no? oo. Pero, pag binibili siya dun sa mga nag-aalaga, 160 pesos ang live weight. Live weight Live naman weight to. naman yun, oo. Kasi live weight, tatanggalin mo pa yung mga hindi mo mapapakinabangan eh, di ba? Pero parang... Ang layo pa rin, oo. Ang layo eh. Parang mas mataas ang presyo ng final product, ng end product. Tapos bumaba naman yung bilihan ng live weight. Eh tandaan mo, pagdating sa live weight, ano yan eh, syempre yung cost ng farmer to produce, yung kunyari, yung feeds, malamang nagtaas na yan. 'Di ba? So bumaba pa. So naubos na rin yung margin ng farmer natin. Kung hindi man naubos, lumiit. Eh gaganahan pa ba silang mag-alaga ng baboy, 'di ba? Kasi ang nangyayari is nag-i-import na rin tayo. Yun yung kalaban eh, yung imported na mga pagkain. Domino effect eh, kasi babagal yung production natin para ma-mitigate yun, o order naman tayo sa labas. Oo. Tapos magiging kakompetensya Parang nila. paikot eh, oo. So, Paikot ng titigilan lang talaga sila ng tuluyan. Tayo, mag-i-import na lang tayo ng magiging lahat na i-import natin. Samantalang agricultural lang natin. Alam mo, well, kung iisipin mo naman, kung hindi mo i-consider na malaki yung agricultural lot natin, kung isipin mo, na okay lang kasi si Singapore, kaya naman niya eh, di ba? Sabagay, Yun nga lang, syempre, let's maximize yung... Meron na eh. Meron kung naman anong tayo. meron sa atin. Oo. So parang, lamang pa nga tayo kung gagayahin natin ng Singapore, plus meron pa tayong agricultural na, kumbaga, advantage. So may Singapore na plano tayo, gawin natin yung kanilang services, yung kanilang management, no? Plus may agriculture pa tayo. Kapatid, isipin mo na lang, kunyari, kasi kino-compare mo with Singapore, di ba? Singapore may services sila, banking, finance, meron din naman tayo. Meron din naman tayong agriculture, o di lamang na tayo sa kanila. Oo, tama. Mas lamang pa tayo kasi alam mo bakit? Meron tayong tourism, ang gaganda ng mga beach natin. No? Sabagay, kasi sila puro man-made ang tourism nila, yung puro yung leon na bumubuga ng tubig, no? Tsaka bukod doon, para maraming potential talaga na kaya nga sabi ko, bata pang Pilipinas eh. Siguro in future, wag nating sukuan ng Pilipinas. Sa mga pagkakataon na to ay palagi ko, pagka nakita ng mga leaders natin yung ground mismo, na-expose sila so kung anong meron tayo at anong kaya nating ibigay, natin to eh. Magagamit natin sa ating advantage eh. Hindi lang puro paper lang yung tinitingnan nila. Siguro maganda ang SONA to summarize kung anong meron tayo ngayon. Pero after ng SONA kasi doon na magkakaalaman talaga eh. Dapat after ng SONA i-implement nyo kung ano yung mga binanggit nyo sa SONA. Di ba? At saka kung yung magiging solusyon or kung ano yung plan moving forward. Yan ang pinaka-importante. Oo. Yung moving forward. So, kumbaga, state of the nation, kung anong kalagayan natin ngayon, makuha natin yung lesson, kung ano man yung mga dapat nating mapiga sa state natin ngayon, and to plan ahead, execute nyo kung ano yung plano na yon ng tama. Kasi meron na tayong lesson eh, meron na tayong susundan eh, na last year pala, itong mga to, na-discover natin, itong mga to ay may mga ghost projects. So this year, bibigay natin ng tama yung budget, ipapa-implement natin ng tama, babantayan na natin, ito yung mga tao na i-assign ko, at ito yung mga tao na mapapagkatiwalaan. Kung ganun lang sana, no? Napakaganda. Oo nga, pero ito napapabuntong hininga kayo. hindi na to related sa SONA. Pero kung titignan mo kasi, ang budget ng ating gobyerno is every year, pataas ng pataas. Diba? If I'm not mistaken, time ni Gloria or Pinoy, less than 1 trillion ng budget ng gobyerno every year. Itong 2026, mahigit 6 trillion ang budget ng gobyerno. Wala namang masama doon. In fact, kung titignan mo na
around more than 18 trillion na ang utang ng Pilipinas, pero ang debt to GDP ratio is nasa 65% pa lang. Ang US, more than 100% ang debt to GDP ratio nila. Mas malaki pala yung US. Oo. Mas malaki Wala namang masama doon eh. As long as bumabalik sa taong bayan, yung mga proyekto, Tama, tama. hindi lamang sa mga ayuda, ganyan, kundi longer term. Diba? Tulad nga ng nabanggit ko kanina, kunyari, gumawa ka ng kalsada from oo. tip of Luzon to tip of Mindanao, ganyan. Yun. Or kung, kunyari, magkaroon tayo ng isa pang EDSA para hindi sobrang traffic. Diba? Kasi naubos yung, naubos yung productive time ng mga tao sa biyahe. Naku, feeling ko kailangan nyo rin i-address yun yung traffic Kasi ang dami, parang every traffic, di ba, pera din yung nawawala Nasusunog yung pera sa traffic kasi isipin mo, nandun yung sasakyan, nakaandar. Habang nakaandar, nasusunog yung gasolina. Oo. E di sayang yung pera. Di ba? Nakamax pa yung aircon mo kasi El Nino. Oo. Ubus na. Ayun. At dahil dyan, kapatid, dahil traffic, kailangan ko nang umuwi. Naku! Baka hahanapin na ako ng misis ko. Yari ako, traffic ngayon. Kailangan ko ng pakawalan to. Sige, tapusin na natin itong episode natin ngayon. Anyway, Mr. President, ang ating PBBM, umaasa po kami na marinig nyo yung mga hinaing ng mga taong bayan, no? Sigurado ako andyan yung kaya nga kayo nag-deploy ng maraming pulisya dahil sigurado ina-expect nyo rin na maraming mga kababayan natin ang boboses sa araw na yon. Wala namang masama na pakinggan natin sila and kung sakali man na may mga bagay kayo na hindi masabi sa SONA, pwede nyo namang i-address outside SONA, no? Sana lang na kapag after ng SONA nyo ay tuloy-tuloy nyong pakinggan ang taong bayan. Any closing remarks bago ka hanapin ng misis mo? Wala na, kapatid. Baka mayari na ako. Naku, traffic talaga ngayon. At sa susunod na episode ng ating One Politico, sa ngalan ni Boss Oms, Boss J, ako si Sapot. Magkita-kita tayo sa sunod.